So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. This time po is pag-uusapan po natin itong mga plano po ni Krishna sa kanyang farm nga po. Nung vlog po niya nung mga nakaraang araw ay nabanggit na nga po niya na plano nga po niya na mag-alaga daw po ng iba't ibang klase ng mga hayop. And then sa live nga po niya, parang 2 days ago po yata yun na live, ay ipinakita nga po niya na nagpapagawa nga po siya ng kulungan ng manok, kulungan ng baboy. Kasi yun nga po ang plano po niyang alagaan doon. Mga manok, mga baboy, mga kambing daw po at iba't iba pa pong mga hayop doon sa kanyang farm. At itong picture na nasa ko po ngayon sa gilid ay kumbaga sample na picture lamang po ito. Hindi po ito ang actual na farm ni Krishna talaga. So sample lamang po ito para maipakita po natin kung ano po yung plano ni Krishna sa kanyang farm. Which is nakakatuwa po kasi napakaganda po talaga ng kanyang plano na babuyan, manukan, kambingan, ganito, ganyan. Sabi nga po niya dati or sa vlog po niya nung nakaraan na kumbaga for example meron daw pong okasyon sa kanilang pamilya, so hindi na po nila kailangan pang bumili ng hayop or kung ano paman para makapaghanda po sila kasi nga po kukuha lamang sila ng hayop doon sa farm ni Krishna tapos kakatayin po nila. So matik na, 'di ba? Meron na silang makakain kaagad. And also maliban nga po doon sa meron silang makukuha kaagad or makakatay kaagad, maluluto kaagad, ay pwede rin itong mapagkakitaan ni Krishna since alam po natin na pagdating talaga sa mga handaan is napaka in demand po nitong mga hayop po na ito, itong baboy, itong manok, mga kambing at iba pa pong mga alaga. So di ko alam kung ano pa po yung ibang hayop na aalagaan ni Krishna, basta nabanggit pa lamang po niya is meron daw po siyang 5 kambing doon at parang hindi na muna niya dadagdagan yun. Then may mga native nga po siya na manok, mga Bisaya na manok po yung aalagaan po niya, which is napakasarap po nitong etinola, 'di ba? Yung native na manok. Then yun, may mga baboy din po siya doon at pinapagawaan na nga po niya ito ng kulungan. So di ba, napakaganda po ng mga plano ni Krishna para sa kanyang farm. At the same time, nabanggit din po niya dati na sa buong paligid daw po ng kanyang farmhouse is lalagyan po niya ng mga bulaklak, mga gulay. So talagang kung i-imagine mo po yung mga plano ni Krishna, may mga gulay, bulaklak, may mga hayop. So talagang farm na farm po siya, which is siguro kung matapos na po ito, kung maganap na po ito, mangyari na po itong plano ni Krishna, panigurado po akong sobrang napakaaliwalas po nito para kay Krishna. Makakatanggal ito ng stress po niya kapag may makikita po siya na ganito kagandang tanawin sa paligid, may mga bulaklak, mga gulay, mga hayop, di ba? So abangan po natin ito guys. And talagang nakakabilib po mag-isip si Krishna guys, no? Kasi hindi siya tulad ng iba talaga na mga kabataan ba na sa edad na 21, ang iniisip nga po is nasa galaan, ganito ganyan, gala dito, gala doon, punta dito, punta doon, kain dito, kain doon. Si Krishna po is yung nasa isip po niya palagi is kung paano po niya paunlarin po ang kanilang pamilya, paano po niya mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, paano po niya mapaganda ang kanyang farm, yung mga plano po niya. So napaka po niya mag-isip, napaka matured po niya mag-isip pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya nakakahanga nga po lalo si Krishna. Kaya abangan po natin ang mangyayari po ito. But for now, dahan-dahan muna si Krishna since may sakit pa nga po siya at nagpapagaling pa po. So dahan-dahan muna siya. Pero at least nasisimula na po niya ang mga plano po niya, like yung pagpapagawa nga po ng kulungan ng manok. May mga kambing na rin po siya, may mga manok na rin po siya, then I believe may baboy na rin yata po siya doon at ginagawa na rin po ng kulungan. So abangan po natin na mangyayari po ang lahat ng mga bagay na nasa isip ni Krishna, pero wag lang siyang masyadong magpaka-stress sa mga plano po niya kasi isa rin po ito sa dahilan kung bakit nga ba nahihirapan po siyang matulog kasi nga po sa mga plano po niya na naiisip po niya kapag nagpapahinga po siya na ganito yung plano ko, ganito ganyan. So kapag kasi hayaan po ang isip na tumakbo na lang, ay panigurado akong may hihirapan ka talaga makatulog. Especially na itong napakagandang plano po ni Krishna ng mga hayop, mga kung ano pa pong plano po niya sa kanyang farmhouse. So kapag hahayaan po niya na tumakbo sa isip po niya ang mga plano po na ito, ay panigurado akong hindi siya makakatulog. Kaya advice ko sa kanya na kung matutulog na po siya is i-blanco talaga niya ang kanyang isip.
At kung maaari ay try din po niya yung golden milk na iniinom ko ngayon. Yung turmeric powder, ihalo sa gatas. Tapos, ano ba yun? Paminta powder. Then, cinnamon powder. So, pakonti-konti lang para hindi rin atakin, para hindi rin maapektuhan po ang kanyang ulcer since medyo maanghang din po ito kapag madadamihan, di ba? Para makatulog na po siya kaagad. Pero anyway, yun, nagpapasalamat po tayo kasi kahit papaano unti-unti na rin po siyang gumagaling. Hindi na po tulad ng dati na sobrang tamlay po niya. So ngayon medyo okay na po siya. So nagpapasalamat po tayo ng malaki sa Panginoon at medyo naging maayos na nga po ang kalagayan at kalusugan ni Krishna. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Holly Marklin, ayan, good morning, wow baboy, kambing, manok, mabuti magaling ka na, thanks God, ayan. So yun nga, ang maganda po dito sa plano ni Krishna, baboy, kambing, manok, is talagang mga livestock po sila. So anytime nga po na kailangan po nila ng pagkain or pwede nilang katayin nilang agad-agad kasi nga alaga naman nila ito. At siguro kung marami-rami na po yung kanilang alaga, so pwede na rin pong ibenta. So mapagkakakitaan na po nila. Leonardo Magallanes Jr. Magalaga ka gansa dahil parang bantay mo na din yun kasi pag may ibang tao nag-iingay na yun. Gansa na ba yung gansa? Yung nagsasabi ng tikal-tikal-tikal. Yun ba yun? Pwede rin yun. Pwede rin naman yung gansa doon. Gansa ba tawag nun? Yung pabo kasi yun sa Bisaya eh. Pwede rin naman kasi yun nga, kapag may nakikita kasi yung ibang tao nag-iingay yun, nangahabol pa ngayon eh. Evangeline Gayas, hi Langga, Krishna, wow, ang dami mo ng alaga dyan. Bili ako ng kambing pag marami na, o diba? May customer na agad si Krishna kahit na kaunti pa lamang po yung kanyang kambing. Parang nabanggit nga po niya, mga 5 pa lamang po yung kambing po niya. Kasali na po doon yung buntis. So alam ko na dadami din po itong kambing po niya. Ang maganda dito sa kambing kasi hindi na kailangan pang bilhan ng feeds or kung anong pagkain kasi pwede naman mga damo-damo lamang yung kakainin niya. Sa manok naman, pwedeng bilhan ng pagkain mismo ng manok or pwede lang yung mga mga saging na bulok na saging or bigas, pwede naman yun, di ba? Lang. Sa baboy naman, pwede ring feeds din, pwede rin po na gulay-gulay. I believe yung ginagawa nila mama dati is yung feeds po, hinahalo po siya sa kangkong po yata yun. At yun ang kinakain ng baboy. Kaya ang taba-taba ng baboy dati na inalagaan nila. Winsky TV channel, ayan. Dami ka na alaga, hayop, Chris, kabayo at baka na lang. Kailangan may mag-alaga talaga, tas dami manok na malalaki, ganyan. Ganda tignan. Kabayo at baka, siguro soon, medyo mahal din kasi yung kabayo tsaka baka. So, yung baboy kasi, yung kambing, yung manok, so medyo mura-mura pa siya. Pero pagdating sa kabayo at baka, medyo mahal na po yata yun. Since mahal din naman siya kung ibebenta. So, siguro balang araw, kung luluobin ng panahon, baka magkaroon din po ng mga kabayo at mga baka si Krishna. Barbara Santos, ang sarap mamuhay dyan sa probinsya nyo, may magandang view, may mga alaga kang mga hayop, tapos daming puno at magtanim ng mga gulay. Wow, sarap dyan, peace of mind ka, may peace of mind ka talaga. Oo naman po, yun nga po yung sinasabi ko kanina, kung i-picture out mo yung mga plano ni Krishna na farmhouse sa gitna, sa paligid, mga bulaklak, mga gulay, tapos may mga hayop din sa paligid, ganito ganyan. So parang napakasarap pong tignan, napakaaliwalas tignan, parang magkakaroon ka talaga ng peace of mind at maaalis talaga ang stress mo kapag ganoon po kaganda ang paligid na makikita mo. Elinita de la Cruz, Charot, Krishna, pagaling kayo, pakita mo sa lahat, kaya mong umunlad, basta magtiwala ka lang sa Panginoon, watching from Bulacan. O naman po, kayang-kaya po ni Krishna na umunlad kasi napakasipag naman po niya eh. Hina Joy Aquino, good morning, have a nice day, ingat ka palagi, God bless. Nakakatuwa naman ang dami mong alagang mga hayop, ipagpatuloy mo lang yan para mas lalong dumami at lumago po. Pag dumami na yun, lumago na yun, ay mapagkakakitaan na nga po yun ni Krishna. So kumbaga para siyang may 3 purposes po yung pag-aalaga po niya ng hayop. Unang-una na nga po dyan, yun nga po yung sabi niya na kung kailangan po nila ng pagkain or kung may okasyon sila na kailangan nilang kumatay ng baboy or manok or kambing, so matik agad meron silang makukuhanan agad kasi nga po may alaga sila. So yun yung first na benefit ng pag-aalaga po niya ng hayop. Pangalawa is yun nga po, pwede niyang ibenta kapag may dami na po ang mga ito, so pwede nga po niyang ibenta ito at mapagkakakitaan nga po niya
Then pangatlo naman po is yung magbibigay po ito ng peace of mind kay Krishna, na nakakatanggal ng stress. Ganun po, yun po yung pangatlong benefit na may bibigay po nito kay Krishna. Sabi nga po niya dati na okay lang daw wala siyang kasama sa bahay, basta may mga hayop daw po. So parang may kasama na rin po siya. So yun nga po, parang makakatanggal po ito ng stress ni Krishna kapag may mga alaga nga po siyang hayop sa paligid. Cornelia Hermoso, well, congrats sa'yo baby loves. Yan gawin mo, mag-alaga ka ng mga hayop, tanim ng mga gulay, tas may kubo ka dyan, sarap mabuhay ng may peace of mind at sipag lang, promise maabot mo ang ginhawa ng buhay mo. Oo naman po, basta magsipag lang, tuloy-tuloy lang, paniguradong maabot po ni Krishna ang ginhawa ng buhay. So yun po, I think hanggang dito na lamang po. God bless po and bye for na po.